Sinasabi ni Elena nun, hindi kailanman nagkukunwari ang mga aso pagdating sa pag-ibig at pinatutunayan ni Tyson na totoo iyon. Pilit niyang kinakamot ang matigas na kahoy ng kabaong gamit ang lahat ng lakas niya. Tahimik at maayos ang libing sa Pine Valley Cemetery hanggang sa biglang sumugod ang German Shepherd sa kabaong ng kanyang handler. Nasugatan at dumugo ang mga paa niya habang kinakamot niya ang makintab na kahoy at ang kanyang desperadong mga tahol ay tumagos sa malamig na hangin ng Oktubre gaya ng sigaw sa gabi. Pakikalma ang aso, sigaw ni Chief Morales, pero pumapalag si Tyson sa bawat kamay na sumusubok humila sa kanya palayo. Ang bandilang Amerikano na maayos na nakapatong sa kabaong ni Officer Marco Herrera ay may mga bakas na ngayon ng madugong mga paa. Inilagay ni Elena Herrera ang nanginginig niyang kamay sa kanyang buntis na tiyan. Hayaan niyong magpaalam siya, bulong niya. Mahina ang kanyang boses pero narinig iyon ng lahat. Pero hindi pa mamaalam ang ginagawa ni Tyson. Nagniningning ang kanyang mga matang kulay amber na may matinding layunin. Nagsimula siyang umikot sa kabaong, gumagawa ng mahihinang, kakaibang tunog na nagpatayo ng balahibo ni Officer Armando. "Buksan niyo!" sabi bigla ni Elena. "Buksan niyo ang kabaong ngayon!" Tumigil ang lahat, parang usok na nakabitin sa hangin ang kanyang mga salita, hindi pwedeng balewalain. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nanginginig sa lungkot ay matatag na ngayon. Ang karanasan niya bilang nurse ay nanaig sa gitna ng dalamhati. May nakita siya sa kilos ni Tyson na nagtulak sa kanya para kumilos. Lumapit si Captain Andres Rios. Maayos ang pagkaplansya ng kanyang uniformeng bughaw, pero kita ang pawis sa kanyang noo. Mabigat sa dibdib niya ang pag-utos sa misyon na humantong sa trahedyang ito. Elena, hindi pwede, simula niya. Pinutol siya ni Elena sabay turo kay Tyson. "Tingnan mo siya." Hindi na umiiyak si Tyson. Sa halip, dahan-dahan siyang umiikot sa kabaong, palaging pakanan. Dumudugo ang kanyang mga paa at namumula ang damo. Malalim at maikli ang kanyang paghinga, parang nakikinig siya sa tunog na siya lang ang nakaririnig. Hinila ni Sofia, 6 na taong gulang na anak ni Marco at Elena, ang damit ng ina niya. "Mami, bakit parang nagbibilang si Tyson?" Nag-freeze ang lahat, tama siya. May pattern ng mga ungol ni Tyson, 3 maikli, 3 mahaba, 3 maikli. Sumingit sa karamihan si Armando Torres, veteranong sundalo mula sa Vietnam. Maputla ang kanyang mukha na parang nakakita ng multo. "Nakita ko na to dati," aniya sa paus na boses. "Noong 68, ganito rin ang ginawa ng aso naming si Duke. Nabaon si Thompson sa gumuhong tunnel. Nailigtas siya ng aso. May nararamdaman ang mga aso na hindi natin kayang maramdaman," may pabulong na nagsabi. Kinuyom ni Chief Morales ang kanyang panga. Yung pagsabog, ang mukha ni Marco, sobrang grabing pinsala. Walang dapat makakita sa ganun. "Nurse ako," sagot ni Elena, nanginginig ang boses sa emosyon. "Mas malala pa ang nakita ko. At ngayon, may gustong sabihin sa atin si Tyson." Naglapitan ang mga tao at bumuo ng bilog ang mga kapwa-pulis sa paligid ng libingan. May 3 na nagdasal. Ang iba, tahimik lang na nakatitig kay Tyson, halatang nag-aalala. Tuwid ang buntot ng aso, nakadikit ang mga tainga sa kanyang ulo, para siyang isang bombang sasabog. Lumapit si Detective Valeria Delgado, dating partner ni Marco, sa tabi ni Elena. "Chief," mahinahong sabi niya, "kung may kahit kaunting pag-asa." Hindi na niya tinapos, hindi na kailangan, tumigil na sa paggalaw si Tyson. Umupo siya sa harapan ng kabaong at inilagay ang isang duguang paa sa nakatiklop na bandila. Pagkatapos, sa gulat ng lahat, humiga siya, eksaktong posisyon ng isang asong nagbabantay ng isang mahalagang bagay. Umubo si Carlo Navarro, direktor ng libing, na nakakita na ng lahat sa loob ng 40 taon ng serbisyo. Labag ito sa protokol, yung kondisyon ng katawan. "Buksan!"
Utos ni Chief Morales, madiin ang kanyang tinig pero may halong ibang damdamin, pag-asa o baka takot. Kung mali ang aso, dagdag niya, ako ang mananagot, pero kung tama siya. Nagkatinginan ang mga manggagawa, saka dahan-dahang kumilos. Maingat nilang inalis ang bandila, parang putok ng baril, ang tunog ng mga latch na bumukas sa katahimikan. Nang bumukas ang takip, tumayo rin si Tyson. Nakatuon ang lahat ng kalamnan niya sa lalaking nasa loob. 3 taon bago ito, walang kakaiba sa panlabas ng KSIAM na training center sa Aurora. Isang simpleng gusaling gobyerno na may bakod. Pero sa loob, makikilala ni Officer Marco Herrera ang asong magbabago ng buhay niya. May mabigat siyang pinagdadaanan, sabi ni Sergeant Carmen Lopez habang naglalakad sila sa hallway na may mga tahol ng aso. Pero may isang kulungan na tahimik. Namatayan ng handler si Tyson 6 na buwan na ang nakalilipas, Officer Mateo Chen, mabuting tao. Inambush sila sa drug raid, hindi siya nakaligtas. Sumilip si Marcos sa bakod at nakita ang German Shepherd na nakahiga lang sa sulok. Hindi man lang niya iniangat ang ulo. Ang dating makintab niyang balahibo ay maputla na ngayon at hindi man lang niya ginalaw ang pagkaing nasa tabi niya. Wala siyang sinunod kahit isa, paliwanag ni Lopez. 4 na ang sumubok, laging bumibigay. Plano ng departamento na i-retire na lang siya, gawing alaga. Ano ang buong pangalan niya? Tanong ni Marco. Tyson Emilian von Steinberg, sagot ni Lopez. Galing sa Germany ang ama niya, pinakamagaling noon sa unit, tinatawag lang siyang Tyson ni Chen. Tumingin si Marco sa aso na hindi man lang gumalaw. Sa malungkot na matang, natatakpan ng bagsak na tainga, nakita ni Marco ang matinding lungkot. Pareho sa nakita niya sa salamin nang mawalan siya ng partner sa shootout, 5 taon na ang nakalilipas. Bigyan niyo ako ng 4 na linggo, sabi ni Marco. Tinaas ni Lopez ang kilay. Yung iba sumuko sa loob ng 1 linggo. E di hindi nila siya kailangan gaya ng pangangailangan ko sa kanya, sagot ni Marco, sabay talikod sa kulungan. Sabi ng lola ko, ipinaglalapit ng Diyos ang mga kaluluwang kailangan ang isa't isa. Mga aso nila sa bukid ang tinutukoy niya, pero sa tingin ko, totoo pa rin ngayon. Ang unang linggo ay matinding pagsubok kay Marco sa loob ng 12 taon niyang serbisyo. Para siyang multo kay Tyson. Hindi ito kumakain kapag nandoon siya at walang sinunod na utos, Ingles man o Aleman. Pero lumaki si Marco sa rancho ng lolo niya sa Montana, kung saan natutunan niyang palapitin ang kabayo sa tiyaga, hindi sa dahas. Tuwing umaga, maaga siyang dumadating. Umuupo sa tabi ng kulungan ni Tyson at binabasa ng malakas ang sports section. Talo na naman ng Broncos, wika niya. Alam kong taga-California ka, kaya siguro hindi mo sila trip, pero dapat alam mo ang nangyayari dito. Tuwing gabi, iniiwan niya ang lumang damit panloob niya sa loob ng kulungan at kinukuha ulit kinabukasan. Kumakain siya ng tanghalian sa semento, nakasandal sa bakod, hindi sumusubok na hawakan si Tyson o bigyan ng utos, nandoon lang siya. Sa ika-10 araw may nangyari. Habang binabasa ni Marco ang tungkol sa laro ng Rockies, may narinig siyang kaluskos sa likuran. Gumalaw si Tyson, ilang pulgada lang, pero ito ang unang senyales. Mabuting bata, mahinang sabi ni Marco nang hindi lumilingon, dahan-dahan lang. Ang tunay na pagbabago ay dumating sa 3 linggo. May dumating na emergency call na wala si Amy Chen, 4 na taong gulang, sa kanilang bakuran sa Green Valley Ranch. 6 na oras nang naghahanap ang mga search crew. Lalong lumalamig ang panahon, kritikal na ang oras. Habang naghahanda si Marco na sumama sa paghahanap, may narinig siyang mahinang iyak mula sa kulungan ni Tyson. Nakatayo ang aso, nakatuwid ang mga tainga at pinapanood siyang nagbibihis. Gusto mong tumulong? Tanong ni Marco. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, gumalaw ang buntot ni Tyson. Hindi pa buo ang wagayway, pero isa na iyong senyales. Nag-alinlangan si Lopez. Matagal na siyang walang assignment, baka hindi pa siya handa.
Handa na siya, sagot ni Marco ng matatag kahit hindi siya sigurado. Tama, buddy? Isinakay nila si Tyson sa sasakyang K9. Dinala ni Marco ang kumot ni Amy para sa amoy. Pagkaamoy pa lang ni Tyson, biglang umandar ang training at instinct niya. Para siyang ibang aso, alerto, tutok, handang-handa. Malawak at mahirap ang lugar, may mga bagong construction sa paligid. Nauna nang magsiyasat ang ibang mga aso sa halatang lugar, pero iba ang paraan ni Tyson, maingat, determinado, para bang may gusto siyang patunayan. Pagkalipas ng 2 oras, malapit sa isang drainage tunnel na iniiwasan ng karamihan dahil delikado, nagbigay ng senyales si Tyson. Nagtiwala si Marco sa kanya. Natagpuan nila si Amy na naiipit sa likod ng bakal, giniginaw, natatakot, pero buhay. Hinabol niya raw ang kuneho at naipit. Dumating ang mga paramedic at binalot siya ng kumot. Umiyak sa ginhawa ang kanyang ina na ang apelyido rin ay Chen. Hindi naniwala si Marco na aksidente lang yon. Kinagabihan, umupo si Marco sa labas ng kulungan ni Tyson tulad ng dati. Magaling ka ngayon, bulong niya. Lumapit si Tyson sa bakod at sa unang pagkakataon, isinubo ang ilong niya sa chain link. Dahan-dahang iniabot ni Marco ang kamay niya, pinasinghot kay Tyson at marahang kinamot sa likod ng tainga. Pumikit si Tyson at dumikit sa haplos. Alam kong namimiss mo siya, bulong ni Marco. Alam ko kung gaano kasakit yon, pero tayong dalawa, may misyon tayo. Mahalagang misyon. Ano sa tingin mo? Ngayon, tunay na kumaway ang buntot ni Tyson. Mula noon, magpartner na sila. Umuwi si Tyson kasama ni Marco at ng asawang si Elena na 3 buwang buntis. Isa pang bibig na pakakainin, biro niya, pero agad din siyang nahulog ang loob kay Tyson. Humihiga si Tyson sa tabi niya sa sofa, inilalagay ang isang paa sa tiyan niya. Alam niyang may baby sa loob, sabi ni Elena na may pagtataka. Tingnan mo kung gaano siya ka-gentle. Ang bawat araw nila ay may ritmong parang sagrado. 5:00 ng umaga, magjo-jogging sila. Pagkatapos mag-aalmusal, habang ngumunguya ng kibol si Tyson, nagluluto si Marco ng itlog. Papasok silang magkasama sa trabaho, laging nasa unahan si Tyson, nakalabas ang ilong sa bintana, lumilipad ang tainga sa hangin. Sa gabi, mag-iensayo sila sa parke bago umuwi para sa hapunan. Tuwing gabi, tapat na humihiga si Tyson sa paanan ng kama nila. Isang gabi, habang maingat na nag-i-inspection si Tyson sa likod bahay para sa isang drill, lumingon si Marco kay Elena. Tinuturuan niya akong ano ang tunay na pasensya, sabi niya. Magaling ang training ni Chen, pero si Tyson, tinuturuan niya ako na palagi pang may pwedeng matutunan. Napansin ng mga veteranong pulis ang pagbabago. Buhay na ulit yang aso, ani Officer Javier Ortega. Hindi na niya kailangan pang ituloy. Alam ng lahat kung kailan namatay ang apoy na yon. Pagdating ni Sofia, mula nang dumating ang sanggol sa bahay, naging tahimik na tagapagbantay si Tyson. Lagi siyang pumupwesto sa tabi ng crib, alerto ang mata at sensitibo ang pandinig. Kapag umiiyak si Sofia, lalapit siya sa kwarto ni Marco at Elena at marahang tinutulak ang mga ito para magising. Mas magaling pa sa baby monitor, biro ni Elena, pagod man ay puno ng pasasalamat. Mas mahal ka niya kaysa bacon, sabi pa niya minsan kay Marco matapos makita si Tyson na tinanggihan ang paborito niyang treat para lang hindi iwanan ang handler. Pero higit pa iyon sa pagmamahal, ito'y tiwala, layunin at isang tahimik na koneksyon. Nahanap ni Tyson ang panibagong buhay at sa proseso may natuklasan din si Marco na mas malalim. Hindi lang tungkulin ang pagiging magpartner, ito'y ang pagiging present kahit anong mangyari, pananampalataya sa isa't isa kahit walang kasiguruhan. Niligtas niyong isa't isa, sabi minsan ni Sergeant Lopez habang pinapanood ang dalawa sa isang drill. Minsan, ang mga sirang bagay kapag pinagdikit mo, mas matibay pa sa dati. 3 taon ang lumipas at nakatayo si Tyson sa tabi ng kabaong na inakalang kay Marco. Sinusubukang protektahan pa rin ang kanyang partner.
Pero hindi ito nawawalang bata o mapanganib na suspek. Sa pagkakataong ito, ang kalaban ay isang nakagigimbal na pagkakamali na pwedeng ilibing si Marco magpakailanman. Habang unti-unting bumubukas ang kabaong, ang taon ng serbisyo, katapatan at instinct ni Tyson ay haharap sa pinakamahirap nitong pagsubok. Ang ilong na nakatunton sa napakaraming buhay, ang pusong muling natutong magtiwala, ngayon ay nakaramdam ng bagay na hindi nakita ng sinuman. Si Marco Herrera ay hindi ang nasa loob ng kabaong, at hindi titigil si Tyson hanggat hindi niya siya naibabalik. Kumikirot ang bawat pulgada habang bumubukas ang takip, unti-unting ibinubunyag ang dress uniform sa loob. Tumatama ang matinding sikat ng araw sa pelos na lining. Sumingaw ang amoy ng kemikal at lupa. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ni Sofia sa sobrang higpit na paungol ang bata, pero hindi sila umiwas ng tingin. Mukhang payapa ang katawan sa loob, maayos ang pagkakaayos ng mga kamay, kumikislap ang mga medalya. May telang seremonyal na nakatakip sa mukha gaya ng pamantayan para sa mga opisyal na nasawi sa tungkulin, lalo na kung matindi ang pinsala sa mukha. Pero alam na ni Elena, bago pa man alisin ang tela, sigurado na siya, mali ang katawan, mas maliit ang pangangatawan, mas maninipis ang mga daliri. Tumango ng malungkot si Chief Morales at lumapit ang direktor ng libing na nanginginig ang kamay para alisin ang tela. Nang lumitaw ang mukha, parang alon ng pagkagulat ang dumaan sa mga tao. Hindi si Marco yan, sabi ni Elena, garalgal ang boses na parang yelong na basag sa ibabaw ng lawa. Hindi yan ang asawa ko. Kay Officer David Russo ang mukha, mas bata siya, mas payat, may peklat sa baba, isang detalye na naikwento noon kay Elena. Si Valeria, byuda ni David, ay nagluluksa sa kabilang puntod. Nang marinig ang kaguluhan, dali-dali siyang lumapit. David? Sigaw niya habang humahawi ng mga uniforme, sabay hablot ng kanyang damit habang tumatakbo. Anong nangyayari? Bakit si David? Napasigaw siya nang makita ang katawan. Si Tyson, na nananatiling tahimik simula pa kanina, ay kumaway ng bahagya ang buntot. Hindi dahil sa tuwa, kundi sa kumpirmasyon. Alam niya kung ano ang mali. Patuloy na dumudugo ang kanyang mga sugatang paa, pero kalmado siyang umupo, tumingin sa paligid sa mga tao na parang nagtatanong, anong gagawin natin ngayon? Hinablot ni Chief Morales ang kanyang radyo. Ito si Morales. Kailangan ko ng verification, lahat ng opisyal mula sa warehouse shooting. I-recheck nyo lahat. Ngayon din. Mabigat ang kanyang tinig, maputla ang mukha sa ilalim ng formal na sombrero. I-kontak ang St. Joseph Hospital. Si Elena, tinatabunan ang damdamin, ay bumalik sa pagiging nurse. 3 opisyal ang nabaril, 2 ang namatay sa lugar, 1 ang dinala sa ospital. Kung si David ang narito, sabi ni Detective Delgado, posibleng buhay pa si Marco. Tumakbo na si Elena patungo sa kanyang sasakyan. Sandali, sigaw ni Captain Rios, pero sumabog na ang eksena sa kaguluhan. Nagsitakbo ang mga pulis sa kani-kanilang sasakyan. Sumigaw ang mga pamilya sa gulat. Ang mga reporter na pinipigilang lumapit kanina ay biglang rumagasa, sabay silab ng mga kamera. Lumuhod si Armando Torres, isang veteranong sundalo mula sa Vietnam, sa tabi ni Tyson at sinuri ang mga sugatang paa nito. Kailangan ng atensyon to, sabi niya ng paos, habang kinukuha ang panyo at pinipisil ang sugat. Pero may kutob akong hindi pa tapos ang araw ng asong to. Tumunog ang telepono ni Elena sa kanyang bulsa. Nanginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ito. Nakalagay sa screen, St. Joseph Hospital. Yes, this is Elena Herrera, mabilis niyang sagot. Isang kalmadong boses, ngunit tila nag-aalinlangan ang sumagot. Mrs. Herrera, ako si Dr. Patricia Dominguez. Nakatanggap kami ng mensahe mula sa pulis tungkol sa posibleng pagkakamali sa pagkakakilanlan ng pasyente. Kailangan namin kayo rito sa lalong madaling panahon. Buhay si Marco?
Biglang tanong ni Elena, nanginginig ang boses sa desperadong pag-asa. Sandaling katahimikan. May pasyente kami sa ICU, walang pagkakakilanlan. Nakalista bilang John Doe number 3. Dinala siya rito pagkatapos ng insidente sa warehouse. Masyadong matindi ang pinsala sa kanyang mukha para makilala siya at sa gitna ng kaguluhan, tumigil siya sandali. Ma'am, kailangan namin ng kamag-anak para makumpirma. Maaari ba kayong pumunta ngayon? Pupunta kami, sagot ni Elena sabay hawak sa kamay ni Sofia. Sa kabila ng kanyang mga sugat, lumpuman si Tyson, sumama pa rin sa kanila. Parang walang katapusan ang 20 minutong biyahe patungong ospital. Nagpa-escort si Chief Morales at binuksan ng mga sirena ang lahat ng daan. Sa loob ng SUV, mahigpit ang pagkakayakap ni Elena kay Sofia habang si Tyson ay nakadikit sa kanila, mainit at matatag ang katawan. Si Officer Martinez ang nagmamaneho. Si Captain Rios naman ay nasa radyo, nakikipag-ugnayan sa ospital. Lumingon si Elena sa kanya. Paano nangyari to? Tanong niya, kahit hindi siya sigurado kung gusto niya ang sagot. Tumingin si Rios sa kanya. Buong kaguluhan sa warehouse, 3 pulis ang tinamaan, nagkalat ang mga suspek, labis ang pagod ng mga EMT. 2 ang idineklarang patay sa lugar, pero sa ganitong sitwasyon, bumuntong hininga siya. Nagkakapalitan ng katawan, nawawala ang mga tag, isang delubyo na hinihintay lang mangyari. Dapat may nagkumpirma, mariing sagot ni Elena. Dapat may nagsigurado. Tama ka, sagot ni Rios. Kasalanan namin to, kasalanan ko. Pagdating sa St. Joseph Hospital, puno na ang trauma entrance ng mga sasakyang pulis. Sinalubong sila ni Dr. Dominguez, isang babaeng nasa 50 taon, may malumanay na mata at salaming may wireframe. Lumapit ang mga gwardya para pigilan si Tyson pero isang matalim na tingin ni Elena ang nagpahinto sa kanila. Alam niyang may mali, sasama siya sa amin. Inihatid sila sa ICU, isang maze ng nagkikislapang monitor at tahimik na makina. Sa dulo ng pasilyo, may kurtinang nakapaligid sa isang kama. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ni Elena ang pasyente. Balot ng benda ang mukha, may breathing tube at tuloy-tuloy ang ugong ng mga makina. Nasa medically induced coma siya, paliwanag ni Dr. Dominguez. Malubha ang tama sa ulo, kailangan ng facial reconstruction. Wala siyang ID, nasira ang badge at nawala ang wallet sa kaguluhan. Unti-unting humina ang boses niya, tila binibigat ng pagsisisi. Lumapit si Elena sa salamin. Pamilyar ang katawan, ang pangangatawan, ang kurba ng balikat, ang hugis ng kamay. Napansin ng kanyang mata ang maliit na peklat sa kaliwang braso galing sa aksidente sa training taon na ang nakalipas. Pero kulang ang alaala. Pwede ba akong pumasok? Siyempre, sagot ni Dr. Dominguez, pero nakapasok na si Elena sa silid, kasunod si Tyson, hindi pinansin ang mga babala tungkol sa kontaminasyon. Diretsong lumapit si Tyson sa kama, kumakaway na ang buntot ng malakas. Itinaas niya ang 2 harapang paa sa rail, yumuko at inamoy ang katawan. Pagkatapos, inilapag niya ang ulo sa dibdib ng lalaki at dahan-dahang umungol. Parehong tunog na ginagawa niya tuwing umaalis si Marco nang hindi siya kasama. Halos bumigay ang tuhod ni Elena. Siya yon, bulong niya. Hinawakan niya ang kamay ni Marco sa gitna ng mga tubo at kable. Siya talaga yon. Napuno ng ginhawa ang puso niya, pero napansin niya ang kakaiba, iba ang kilos ni Tyson. Bumagal ang buntot, mas madiin ang pag-amoy, nakatutok sa ika-4 na linya na nakakabit sa braso ni Marco. Ang mahina niyang unggol ay naging mababang unggol na tuloy-tuloy. Ano yon, boy? Sinundan ni Elena ang tingin ni Tyson patungo sa ika-4 na bahagi. Umandar ang instinct niya, sinuri niya ang label, binasa ito ng 2 beses. Parang may mali, bulong niya. Lumapit si Dr. Dominguez, naguguluhan. Standard yan para sa coma care, sedation, antibiotics. Hindi yan ang nasa chart, putol ni Elena habang binubuklat ang papeles. Mali ang dosage at may amoy.
Lumapit siya sa koneksyon ng ika-4 at biglang umatras. Hindi gamot yan, ethylene glycol yan, antifreeze. Nagkagulo sa loob ng silid. Tinawagan ni Dr. Dominguez ang hospital security. Si Captain Rios naman ay nasa linya na ng crime scene unit. Tinanggal agad ang ika-4 at pinalitan ng bago. Binantayan ni Elena ang mga monitor ng may matinding konsentrasyon habang si Tyson ay hindi umalis sa tabi ni Marco, umuungol tuwing may di pamilyar na staff na lalapit. Gaano na katagal siyang binibigyan nito? Tanong ni Elena. Binuksan ni Dr. Dominguez ang mga log at habang nag-i-scroll, unti-unting namutla ang mukha niya. 3 araw na siyang binibigyan nito, sagot niya. Kaunti lang bawat araw, pero tuloy-tuloy. Kung hindi napansin ni Tyson, ni ako hindi rin makakakita, matatag na sabi ni Elena. Pero napansin niya, kritikal ang oras. Nagsimula ng maapektuhan ng unti-unting lason ang mga bato ni Marco. Kinumpirma ng blood panel ang naamoy ni Tyson, may ethylene glycol sa sistema niya at bagamat hindi pa agad nakamamatay ang dosage, ilang araw na lang at titigil ang mga organ niya. Kailangan na niya ng dialysis agad, utos ni Elena, matatag ang boses, may bigat ng taon ng karanasan sa trauma unit. Habang nagmamadaling nagtatakda ng dialysis ang mga nurse at doktor, bumalik si Detective Delgado sa silid. Yung nurse na humawak sa IV niya, si Patricia Ramirez, wala pa ring nakakakita sa kanya simula kaninang umaga. Aniya, hawak ang isang personnel file. Lumipat siya rito mula Chicago, 6 na buwan na ang nakalipas. Kinuha ni Captain Rios ang folder, mabilis na binasa. Paran ang fingerprint niya. Balikan ang buong background niya. May mali dito. Samantala, hindi pa rin umalis si Tyson. Kahit dinadala na ang mga makina, nakabantay pa rin siya kay Marco. Paminsan-minsan ay dinidilaan ang mga daliri nito. Nakakatulog na si Sofia sa silya sa tabi, habang si Elena ay salit-salit sa pagbabantay sa monitor at pakikinig sa mabilis na investigasyon. Bakit may magtatangkang patayin ang isang taong comatose? Mahina niyang tanong. Ano bang pakinabang nila? Nagkatinginan sina Delgado at Rios. Yung operasyon sa warehouse, simula ni Delgado ng dahan-dahan. May dumating na impormasyon sa huling minuto na posibleng nandoon si Rico Valdez. Isa siya sa mga pangunahing pinuno ng interstate drug ring. Si Marco ang namuno sa operasyong yon, naalala ni Elena ng malakas. At siya ang nakatakdang tumestigo, dagdag ni Rios. Siya ang pangunahing saksi ng prosekusyon. Bumagsak ang tiyan ni Elena. Kapag namatay siya, babagsak ang kaso. Eksakto, sabi ni Rios. Walang saksi, walang hatol, makakalaya si Valdez. Ang maling pagkakakilanlan, ang kaguluhan, ang maingat na isinagawang pagkalason, lahat ay nagtutugma sa paraang nagpadama ng ginaw kay Elena. Kung hindi alerto si Tyson sa libing, baka nailibing na ang walang lamang kabaong habang unti-unting namamatay si Marco sa kama ng ospital. Hanapin si Patricia Ramirez, maring utos ni Elena. Ngayon din, parang tugon sa sinabi niya, tumayo ang mga tainga ni Tyson. Tumalikod siya patungo sa pinto, alerto ang katawan, mababang ungol ang lumalabas sa kanyang dibdib. May paparating, pamilyar, at hindi dapat nandoon. Umikot ang doorknob, dahan-dahang bumukas ang pinto at lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng nurse's scrubs. Ang kanyang ID badge ay nagbabasa ng Patricia Ramirez, RN. Bit-bit niya ang tray ng mga bagong IV bag. Walang mababasa sa kanyang mukha hanggang mapansin niyang puno ng pulis ang silid. Sandaling nanlaki ang kanyang mga mata. Tapos naging matalim ang ekspresyon. Agad na kumilos si Tyson. Sa kabila ng kanyang mga sugatang paa, tumalon siya at pumuwesto sa pagitan ng babae at kama ni Marco, sabay bitaw ng mabangis na ungol mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Hindi ito ang kontroladong tugon ng isang K9 officer. Instinct na ito. "Huwag kang kikilos," sigaw ni Rios, hawak ang baril sa kanyang baywang. Ipinasok ni Patricia ang kamay sa bulsa.
Ma'am, ilabas mo ang kamay mo ng dahan-dahan, babala ni Rios. Dahan-dahan lang. Ngunit ngumiti siya, walang init sa ngiti. Hindi ko talaga gusto ang mga aso, malamig niyang sabi. Lalo na yung matatalino. Lumabas ang kamay niyang may hawak na hiringilya na may malinaw na likido. Isang hakbang pa at ituturok ko to sa sarili ko. Potassium chloride, malinis, puro, patay ako sa ilang segundo. At hindi niyo na malalaman kung sino pa ang kasabwat ko. Napigil ang hininga ng lahat. Hinila ni Elena si Sofia sa likod niya habang dahan-dahang lumipat si Detective Delgado sa gilid. Hindi gumalaw si Tyson. Paninigas ang katawan, nakatutok ang mata. Naghihintay. Pwede tayong mag-usap, sabi ni Rios sa kalmadong tinig. Walang kailangang mamatay dito. Tumawa si Patricia, mapait. Sabihin mo yan sa kapatid ko, Miguel Valdez. Pinatay ng mga pulis 2 taon na ang nakalipas. Sabi niyo may baril siya, pero inhaler ang kinukuha niya. Tumingin siya kay Elena. Ngayon gusto mong patayin ang asawa ko? Galit na tanong ni Elena, nanginginig ang boses. Wala siyang kinalaman sa kasong iyon. Pero si Rico meron, singhal ni Patricia. Ang pinsan ko. Huling pamilya ko, ang testimonya ng asawa mo ang magpapakulong sa kanya habang buhay. Hindi ko yon hahayaang mangyari. Tumitig siya sa nakabunot na ika-4 na line. Hindi nyo dapat na halata. Magmumukhang natural. Ang mga organ niya bumigay sa tindi ng pinsala. Tahimik, malinis. Dahan-dahang umusad si Tyson, lalong lumalim ang ungol. Napansin ni Patricia, paatrasin mo siya o isusumpa ko. At nangyari ito, mabilis, magulo at hindi malilimutan. Isang eksenang paulit-ulit babalik sa alaala ni Elena. Napansin ni Tyson ang maliit na pagbabago sa postura ni Patricia at biglang binago ang kanyang kilos. Sa halip na umatake, bumagsak siya sa sahig, sabay bitaw ng matalas na iyak ng sakit at pagkaladkad ng sugatang paa sa sahig. Isang eksenang parang pang-award sa pelikula. Napatitig si Patricia sa kanya at bilang isang sanay na medical professional, natural ang naging reaksyon, bahagyang disoras ng atensyon. 1 segundo lang, pero sapat na. Hindi nag-aksaya si Detective Delgado, ipinutok ang taser. Tumama ang mga electrode kay Patricia sa balikat. Nangisay siya bago bumagsak. Nahulog ang hiringilya sa sahig, wala nang banta. Sumugod ang mga pulis at ginapos siya. Si Tyson, tapos na sa kanyang pagpapanggap, tahimik na bumangon at bumalik sa tabi ni Marco. Kumakaway ng bahagya ang buntot. Bumalik ang pagdurugo ng kanyang mga sugat, may bakas ng dugo sa sahig, pero parang may ngiti sa kilos niya. Ginaya niya lang yung sakit para iligaw siya? Tanong ni Dr. Dominguez, hindi makapaniwala. Lumuhod si Elena sa tabi ni Tyson, tumutulo ang luha. Ginamit na niya ang trick na yan dati sa training. Tinuro yan ni Marco. Minsan, ang pinakamatalinong galaw ay magpanggap na mahina ka. Tumingala siya, pero duguan na siya. Pakigamot niyo na siya ngayon. Agad na tinawag ang mga veterinary staff dahil ayaw umalis ni Tyson sa tabi ni Marco. Ginamot siya sa loob mismo ng ICU, samantala kumalat na ang investigasyon. Lumabas ang katotohanan, hindi tunay si Patricia Ramirez. Ang tunay niyang pagkatao, Patricia Valdez. Ninakaw niya ang credentials ng isang nurse na namatay ilang buwan na ang nakalipas. Pagka-hire, sinadya niyang ma-assign sa ICU habang naghihintay ng tamang oras. Ang raid sa warehouse ang pagkakataon niya. Unti-unti niyang nilason si Marco. Hinaluan ng ethylene glycol ang legal na gamot sa loob ng 3 araw. Habang binubusisi ang records, kinumpirma ni Dr. Dominguez. Matalino ang pagkakagawa na takpan ng ibang gamot. Napakatalino pero purong kasamaan. Magmumukha lang na lumala ang pinsala niya, bulong ni Elena, nakatitig sa dialysis machine na nililinis ang dugo ni Marco. Ano ang tsansa niya? Tanong niya. Ang magandang balita, sagot ni Dr. Dominguez, ay nahuli natin ito ng maaga.
Nasira ang kidneys niya pero gumagana pa. Sa tulong ng dialysis at matinding suporta, makaka-recover siya. Tumigil siya saglit, pero kailangan na natin siyang gisingin para suriin ang brain activity. Gawin niyo, walang pag-aalinlangang sagot ni Elena. Malakas siya, kakayanin niya. Habang inihahanda ng mga nurse ang proseso ng paggising, may dumating na panibagong babala. 3 pang pasyente sa ICU, lahat saksi sa magkakahiwalay na kaso laban sa Valdez Cartel ay nagpapakita rin ng sintomas ng parehong pagkalason. Planado ang lahat ni Patricia, isa-isa niyang tinarget ang mga ito. Mas malalim ito kaysa iniisip natin, bulong ni Captain Rios. Kahit nasa kustodiya na siya, nasa panganib pa rin si Marco. Si Tyson, balot at nagpapahinga, ay hindi pa rin umaalis. Nakatabi pa rin siya kay Marco, nakataas ang ulo at pinagmamasdan ang paligid. Kapag may pumasok na nurse, matapos ang masusing beripikasyon, alerto pa rin si Tyson. Pinapanood ang bawat kilos. Hindi na siya basta magtitiwala sa kahit sino, mahinang sabi ni Elena. Hindi matapos ang lahat ng ito. Tumagal ng ilang oras ang paggising kay Marco. Hindi binitiwan ni Elena ang kamay niya. Nasa tabi si Sofia, mahina ang pagham ng lalabay na dating kinakanta sa kanya ni Marco. Paminsan-minsan, dinidilaan ni Tyson ang mga daliri ni Marco. Tahimik na umaalalay. Tumataas na ang brain activity, ulat ni Dr. Dominguez. Tinutulak na ng katawan niya ang sedation. Magandang senyales ito. Habang bumalot ang mga anino ng gabi sa silid, nagsimulang kumurap ang mga talukap ni Marco. Gumalaw ang kanyang mga daliri sa pagkakahawak ni Elena. Maingat na tumama ang buntot ni Tyson sa sahig, isang tunog ng pag-asa. Marco, bulong ni Elena habang yumuko. Naririnig mo ba ako? Pisil mo ang kamay ko. Mahina pero totoo ang tugon, pumikit ang mga daliri niya sa kamay ni Elena. Nagigising na siya. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata, hindi agad nakatutok, paikot-ikot ang tingin sa silid. Hindi siya makapagsalita dahil sa ventilator, pero natagpuan ng kanyang mga mata si Elena pagkatapos si Sofia at sa huli si Tyson. Bahagya niyang ginalaw ang kamay, naunawaan ni Tyson at isinubsob ang ulo sa palad ni Marco kung saan dahan-dahang kinamot ng mga daliri ang likod ng kanyang tainga tulad ng palagi. Ligtas ka na, sabi ni Elena, nanginginig ang boses. Nasa ospital ka. Nagkamali sila, pero natagpuan ka ni Tyson. Iniligtas ka niya. Tumingin si Marco sa mga mata ni Tyson at may tahimik na damdaming dumaan sa pagitan nila, pagkilala, pagmamahal at pakikipagsabayan sa hirap ng buhay. Maingat na sinuri ni Dr. Dominguez ang kanyang mga reaksyon. Maayos ang tugon niya. Iiwan muna natin ang ventilator pero mukhang maganda ang lagay. Ngumiti siya. Hindi basta-basta ang aso mo. Nakita niya ang mga bagay na hindi kayang makita ng kahit anong makina. Sa mga sumunod na oras, dahan-dahan nilang ipinaliwanag ang lahat kay Marco sa pamamagitan ng sulat at sinyas ng kamay. Nahirapan siyang alalahanin ang pamamaril pero unti-unting bumalik ang mga piraso ng alaala, mga putok ng baril. Sinubukang protektahan ng bagong pulis, si Officer Ramirez, na hindi kamag-anak ni Patricia. Ang impact, ang ingay tapos katahimikan. Wala nang maalala hanggang ngayon. Habang nagpapagaling si Marco, patuloy ang pagsisiyasat ni Detective Delgado. Bumalik siya dala ang mabigat na kumpirmasyon. Inamin ng morgue ang pagkakamali, ulat niya. Sa dami ng sugatang pulis at mga casualty, nagkaaberya ang proseso ng pagkilala. Halos sabay dumating sina Marco at David Russo, parehong grabe ang pinsala sa mukha. May humula batay sa laki at uniforme, dagdag niya. Sa pagmamadali, maling desisyon ang nagawa. Hindi na ito mauulit, mariing sabi ni Chief Morales. Magbabago ang mga proseso, hindi na dapat mangyari muli. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni Marco pero hindi pa rin ligtas. Kumalat na ang balita tungkol sa pagkakaaresto ni Patricia. Alam na ng Valdez Cartel at gumagawa na ng kilos.
Dinoble ang seguridad pero mas maaasahan pa rin si Tyson kaysa alinmang gwardya. 2 beses siyang nag-alerto sa mga taong kahina-hinala. Napatunayan sa investigasyon na may koneksyon sila sa krimen ni Valdez. Tama na to, deklarasyon ni Captain Rios. Ililipat na natin siya sa secure wing. Restricted access lang. Ginawa ang paglilipat sa katahimikan ng madaling araw, 3:00. Hindi iniwan ni Tyson si Marco. Sumakay siya sa stretcher kasama ang partner niya. Sumunod sina Elena at Sofia kasama ang mga armadong escort. Habang inaayos si Marco sa high security unit, muling nagbago ang kilos ni Tyson. Inamoy niya ang paligid na may pag-aalala, saka tumingin sa ceiling vent, sabay bitaw ng mahinang ungol. Hindi ito pangkaraniwang babala, pero may nararamdamang kakaiba. "Ano yan, boy?" tanong ni Elena habang sinusundan ang tingin niya patungo sa ventilasyon. Doon niya naamoy, isang banayad na matamis na amoy. Alisin ang lahat sa kwarto. Ngayon din, sigaw niya. Hindi nag-aksaya ng oras ang seguridad. Nang suriin ang ventilasyon, may bakas ng anesthetic gas, sevoflurane. Hindi sapat para pumatay, pero sapat para patulugin ng staff at bigyang daan ang sinumang gustong lumapit kay Marco. Hindi sila tumitigil. Mariing sabi ni Rios, "Kailangan nating mauna palagi." Sa lahat ng ito, si Tyson ang hindi bumibitaw. Siya ang nakahanap kay Marco nang walang ibang may alam. Naamoy niya ang lason bago pa ito makita sa lab. Nagpanggap siyang sugatan para pahintuin ang isang mamamatay. Ngayon, naamoy niya ang ataking mula sa hangin. Pero nagsisimula na itong bumigat sa kanya. Mabigat na ang kanyang paghinga, basag-basag ang mga paa. Ayon sa blood test, mataas ang stress, dehydrated at pagod na siya. Kailangan na niyang magpahinga, sabi ng vet sa check-up. Basag ang mga paa niya, mataas ang temperatura at sobrang taas ng stress level. Kahit si Marco, na kaya nang magsalita sa paos na bulong, ay sinubukang utusan si Tyson na magpahinga. Pero ipinatong lang ni Tyson ang ulo niya sa kama at tiningnan si Marco, puno ng katapatan at katigasan ng loob. Hindi habang wala ka pang ligtas. Naintindihan ito ni Marco, tinapik niya ang kama sa tabi niya. Sa tulong ni Elena, maingat na umakyat si Tyson. Humiga siya sa tabi ni Marco, pakiramdam ang matatag na tibok ng pusong pinrotektahan niya ng buong tapang. Sa wakas, bumuntong hininga siya at nagpahinga. "Magaling na bata," bulong ni Marco, mahinang boses ngunit puno ng pagmamahal. "Pinakamagaling kong partner." Pumasok ang liwanag ng umaga sa silid, binalot ang lahat ng ginintuang kapayapaan. Nakakulong na si Patricia Valdez, nabunyag ang operasyon, gumagaling si Marco. Ligtas na ang kanyang boses, ang kanyang testimonya. Ang dapat sana'y isang libing ay naging isang pagsagip at kahit nagpapahinga na si Tyson, nakasulat sa kanyang sugatang mga paa, pagod na mga mata at tuyong dugo sa kanyang benda ang halaga ng kaligtasang iyon. Ito ang parehong aso na minsang sumuko sa lungkot, na isinantabi, na dahan-dahang bumangon sa katahimikan, pighati at pagdududa dahil may isang taong naniwala sa kanya. Ngayon, ibinalik ni Tyson ang pabor, ibinigay ang lahat ng meron siya. Hindi pa tapos ang laban sa kartel, nasa unahan pa ang paglilitis. Kakailanganin pa rin ng proteksyon si Marco. Nananatili ang panganib, pero sa sandaling iyon, wala nang ibang mahalaga. Dahil nasa tabi ng partner niya si Tyson, nagbabantay, nakamasid, handa, ganyan ang tunay na magkapartner, dumadating, naninindigan at hindi sumusuko. Ang umaga ng raid ay nagsimula gaya ng dati. Hinalikan ni Marco si Elena bago 5:30 ng umaga, maingat na hindi gisingin si Sofia. Nasa may pintuan na si Tyson, sabik sa kanilang araw-araw na pagtakbo. Sinalubong sila ng lamig ng Oktubre habang tumatakbo sa ilalim ng makukulay na puno, pagaspas ng tuyong dahon sa bawat hakbang. "Magaan lang ngayon," sabi ni Marco, hindi alam kung gaano siya nagkakamali. "Maghahain lang ng warrant, uuwi rin tayo mamayang gabi."
Tumingin si Tyson sa kanya, bahagya ang tainga, mababa ang buntot, hindi gaya ng karaniwan. Kalaunan, magtataka si Elena kung naramdaman na ba ni Tyson ang kakaiba, isang babala na siya lang ang nakadama. Sa almusal, binigyan ni Sofia si Tyson ng dagdag na bakon. Para bantayan si Daddy, seryosong sabi niya, gaya ng isang 6 na taong gulang lang ang kayang magpakita. Tinanggap ito ni Tyson at saka pumesto sa pagitan niya at ng pintuan, isang tahimik, instinktibong kilos ng pagprotekta. Magpakabait ka kay Mami, sabi ni Marco sa anak, sabay buhat. Babalik ka ngayong gabi, di ba? Tanong niya, isang ritual araw-araw. Pangako, sagot niya, alam niyang ang mga ganitong pangako ang pinakamahirap tuparin ng isang pulis. Ngayon, sa kasalukuyan, ang tunog ng mga makina sa ospital ang nagsilbing ritmo sa ikatlong dialysis treatment ni Marco. Hindi pa rin umaalis si Tyson sa tabi niya maliban lang kung talagang kinakailangan. At kahit noon, kailangang naroon si Elena o si Sofia. Ang kanyang katapatan at focus ay naging alamat na sa ospital. Parang siyang buhay na medical monitor, komento ng isang nurse habang pinapanood si Tyson na may paghanga. Minsan nauuna pa siyang mag-react kaysa sa mga makina. Pinagmasdan ni Dr. Dominguez ang pinakabagong lab results ni Marco. Mas mabilis ang pagbuti ng kidney function niya kaysa sa inaasahan, sabi niya. Ang maagap na pagtuklas sa pagkalason ang nagligtas sa kanya. Tumingin siya kay Tyson, may halong pagtataka at paghanga. Marami ng pag-aaral tungkol sa kakayahan ng mga aso na makadetect ng chemical changes sa tao. Pero ganitong katinding precision, halos hindi naririnig. Maingat na hinaplos ni Elena ang ulo ni Tyson habang nakahiga ito sa tabi ni Marco. Gumagaling pa rin ang kanyang mga paa, nakabalot ng mahigpit sa benda at ang mga peklat mula sa pagkamot sa kabaong ay nananatiling sariwa. Palagi na talaga siyang may kakaiba, mahinang bulong ni Elena. Pero simula nang mawala ang una niyang handler, naputol ang kanyang tinig. Alam ng buong departamento ang istorya ni Tyson at Officer Mateo Chen. Pinalaki ni Chen si Tyson mula tuta pa lang at hindi na sila nagkahiwalay. 3 taon silang magkasama hanggang sa gabing iyon. Nagkagulo sa operasyon. Tinamaan si Chen habang pinoprotektahan ng isang sibilyan. Hindi umalis si Tyson sa tabi ng kanyang partner sa loob ng ilang oras. Hindi pinapalapit ang sinuman hanggang dumating ang byuda ni Chen. Parang tao siyang nagluksa, kwento noon ni Sergeant Lopez kay Marco. Tumigil sa pagkain, para siyang nawalan ng dahilan para mabuhay. Akala namin nawala na rin siya. Pero naging matiyaga si Marco. Sa pagdaan ng oras at tahimik na paglapit, muling natutong magtiwala si Tyson. At ngayon, sinusubok na naman ang ugnayan nila sa paraang hindi inakala ng sinuman. Ibinahagi pa ni Captain Rios ang iba pang detalye kay Elena. Yung tip tungkol sa warehouse, dumating sa huling minuto. Sinabi ng CI na andun mismo si Rico Valdez. Pinakamalaking tsansa namin yon sa loob ng ilang taon. Maingat ang plano, 3 unit, sabay-sabay ang pasok. Sina Marco at Tyson ang nanguna sa Alpha Team sa harapan. Hindi nila alam na may babala na si Valdez. Hindi eksaktong raid, pero sapat para maglagay ng mga bantay. Naalala ko yung unang putok, sabi ni Marco. Paus pa rin ang boses. Pira-pirasong alaala ang bumabalik. Sniper mula sa taas. Tinamaan si Ramirez sa vest. Bumagsak siya. Sumugod ako para takpan siya. Inabot niya ang kanyang ulo, ginagap ang benda. Umungol si Tyson at sumandal sa kanya, parang sinasabing, naalala ko rin, sa gitna ng kaguluhan, mga putok, usok at sigawan, nahiwalay sina Tyson at Marco. Pagbalik ni Tyson sa eksena, mahina ang tono ni Delgado. Wala na ang mga ambulansya, sinubukan niyang habulin yung sinasakyan mo, hindi tumigil, napunit ang mga paa niya sa kahahabol. Si Ortega ang nakahuli sa kanya, dagdag niya, dinala siya pabalik sa estasyon. Pero hindi siya kumain. Pabalik-balik lang, umiiyak. Nung sinabi naming wala ka na, tumahol siya na parang nadurog siya.
Dinala nila siya sa libing para sana matulungan siyang makahanap ng katahimikan. Sa halip, siya ang nagligtas kay Marco. "Narinig kita," biglang sabi ni Marco, nakatingin kay Tyson. "Sa libing, narinig ko yung iyak mo. Yun ang dahilan kung bakit ako lumaban." Napuknat ang boses niya pero malinaw ang mga mata. "Alam kong hindi ka titigil sa paghahanap." Tinakpan ni Elena ang bibig niya. "Sabi ng mga doktor, masyado kang sedated para maramdaman ang kahit ano." "Baka nga," aminado si Marco, "pero narinig ko siya. Sinubukan kong sumigaw, sinubukan kong gumalaw, pero parang nakabaon ako sa semento. Gising ako pero nakakulong sa sarili ko." Natahimik ang silid. Nakakatakot ang ideya ng pagiging gising pero walang magawa habang pinapakinggan ang sarili mong libing. Dinilaan ni Tyson ang kamay ni Marco para sabihing tapos na ang lahat. Tumango si Dr. Dominguez. "May mga kaso ng mga pasyente sa coma na may natitirang level ng awareness. Bihira pero posible at ang koneksyon yung dalawa, baka yun ang naging tulay." Biglang tumayo ang mga tainga ni Tyson. Tumingin siya sa pinto, alerto. Ilang saglit pa bumukas ito at pumasok sina Sofia at Captain Rios. May hawak si Sofia na lumang tennis ball, paborito ni Tyson. "Inisip ko baka gusto niya to," mahiyain niyang sabi, para gumaan ang pakiramdam niya. Tumapik ng may pag-asa ang buntot ni Tyson. Maingat niyang kinuha ang bola mula sa kamay ng bata at sa gulat ng lahat, inilapag ito sa dibdib ni Marco, ang pinakapinapahalagahan niyang bagay, malayang iniaalay. "Yan ang totoong pagmamahal," sabi ni Armando Torres mula sa may pinto. Ang matandang veterano ay naging pamilyar na mukha sa ospital, madalas bumisita para magdala ng kape kay Elena at magkwento kay Sofia. "Naalala ko si Duke nung Vietnam. Ilang beses niya kaming sinagip. Hindi para sa papuri o medalya, ginagawa lang nila kasi tama." May nabuhay sa loob ni Marco sa banggit ng serbisyo militar. Sabi ni Chen, galing sa lahi ng mga service dog si Tyson. Yung lolo niya daw nasa Afghanistan. Siguro dun niya nakuha to. "Dedikado," mahinang sabi ni Elena. "Walang tigil," dagdag ni Rios. "At mas matalino pa sa ibang artista. Yung pag-arte niyang may sugat para pabagsakin si Patricia Valdez. Kahit tao, hindi kayang gawin yon." Hindi tumugon si Tyson sa mga papuri maliban sa bahagyang paggalaw ng buntot. Nananatiling matalas ang atensyon niya, alerto, laging nakikinig, laging handa. Kahit nagpapahinga, bantay pa rin si Tyson. Parang naging military base na ang secure hospital wing. Mga piling pulis ni Rios ang binabantayan ang bawat pasukan. Pero hindi pa rin sumusuko ang Valdez cartel. 2 beses pa silang nagtangkang makalusot. Isang beses sa pamamagitan ng peking doktor at isa pa gamit ang tao na nagkunwaring maintenance worker. Parehong beses, bago pa man makalapit kay Marco, nag-react na si Tyson. "Paggahin na natin ng trial," pahayag ng district attorney sa pagbisita. "Dahil sa kumpisal ni Patricia at sa dami ng ebidensya, pwede na tayong kumilos agad. Mas maagang tumestigo si Marco, mas maagang matatapos ito." Pero ang pagtestigo ay nangangahulugang lalabas si Marco sa ospital at magiging target ulit. Bagamat patuloy ang paggaling niya, nararamdaman pa rin ang epekto ng lason. Gumagaling ang mga sugat pero marupok pa rin ang katawan niya. Si Tyson din ay nagpapakita na ng senyales ng pagkapagod. Napansin ni Elena na inaamoy lang niya ang pagkain pero hindi kumakain. Nangayayat na siya, sabi niya, ramdam ang pag-aalala. Bumalik ang veterinaryo para sa masusing pagsusuri. Sa pagkakataong ito, ipinag-utos niya ang full diagnostics, blood work, x-ray, lahat. Sumunod si Tyson pero nakatitig pa rin kay Marco habang sinusuri. Pagkatapos basahin ang unang resulta, nag-atubili ang vet. Mataas ang white cell count, sabi niyang maingat, at may irregularidad sa liver values. Napangiwi si Elena. Anong klase ng irregularities? Maaring dulot ito ng stress, sagot ng veterinaryo.
Maaaring mula sa trauma, sa mga sugat niya, sa sobrang pag-iingat at pagod. Pero tumigil siya saglit. Kailangan nating alisin ang mas malalang posibilidad. Parang naramdaman ni Tyson ang tensyon. Bumalik siya sa tabi ni Marco at inilapag ang ulo sa kamay ng opisyal. Kinamot ni Marco ang likod ng tainga niya, ang tahimik nilang paraan ng pag-aalo, pero may kaba sa kanyang mga mata. Mas marami na siyang pinagdaanan kaysa dapat. Mahina niyang sabi, nawala si Chen, muntik nang mawala ako, tapos ngayon, walang katapusang bigat, baka sobra na ito para sa kanya. Huwag mong isipin yan, mabilis na sagot ni Elena. Huwag kang mag-isip ng retirement o kapalit, kayo ang team. Paulit-ulit niya nang pinatunayan yan, dagdag niya. Mula sa kabilang dulo ng silid, tumingin si Sofia mula sa kanyang coloring book. Pamilya si Tyson, mahina niyang sabi, at ang pamilya hindi umaalis. Napapikit si Elena, pinipigil ang luha. Eksaktong nasabi ni Sofia ang kailangang marinig ng lahat. Anuman ang haharapin nila, ang paglilitis, ang banta, ang kalagayan ni Tyson, haharapin nila itong magkasama. Habang bumababa ang araw at nagkaroon ng panibagong shift change, ginawa ni Tyson ang kanyang rounds. Inamoy ang mga sulok, sinuri ang pinto, tahimik na tiningnan ang mga bagong opisyal bago bumalik sa tabi ni Marco. Magaling na bata, bulong ni Marco. Hinanap niya ang ulo ni Tyson at muling hinaplos. Pinakamagaling na partner na pwedeng hilingin ng pulis. Bahagyang tumama sa kama ang buntot ni Tyson, pumikit ng saglit ang mga mata. Pero kahit natutulog, isang tainga niya ang nakataas pa rin, nakikinig dahil ang mga tagapagbantay hindi tuluyang nagpapahinga. Palaging handa. Sa labas, kumikislap ang kalangitan ng Denver sa gintong liwanag. Sa kabila ng mga pader, siguradong naghahanda na naman ang Valdez Cartel. Pero sa silid na iyon, ang tiwala at pagmamahal ang siyang humaharang sa panganib. Tahimik ang gabi, bukas ay panibagong pagsubok. May tanong pa rin sa kalagayan ni Tyson, papalapit ang paglilitis. Pero ngayong gabi, magkasama sina Marco at Tyson at sapat na iyon. Bago sumikat ang araw, nagising si Marco sa isang tunog na hindi niya pa naririnig. Hindi yun unggol ng pagbati ni Tyson o babala ng panganib. Iba ito, sakit. Malalim, kagyat, masakit sa puso. Biglang bumangon si Marco, pinilit ang katawan sa kabila ng sakit. Nakita niyang matigas ang postura ni Tyson malapit sa kama, nanginginig. Tyson? Gulat at kaba sa kanyang tinig. Anong nangyayari, buddy? Sinubukang tumayo ng German Shepherd pero bumigay ang mga paa. Hindi na kinaya ng kanyang mga sugatang paa. Bawat hininga ay may hirap, bawat buntong hininga ay may kasama ng iyak. Nagising si Elena, isang tingin lang kay Tyson at kinuha na niya ang kanyang telepono. Tawagan mo ang vet, sabi ni Marco, ngayon na. Habang tumatawag si Elena, ipinikit ni Marco ang mga mata, bumalik sa alaala ng sarili niyang koma. Ang iyak ni Tyson sa libing, ang desperadong pagkakamot, ang tibok ng dibdib na naramdaman niyang parang ipinasa ni Tyson mula sa kanya, parang ipinadala ng aso ang puso niya papasok sa kaluluwa ni Marco. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Dr. Angela Rodriguez. Maingat niyang sinuri si Tyson, banayad ang mga kamay, kalmado ang tinig. Hindi pumalag si Tyson, nakahiga lang, nagtitiwala. Pero nang tumayo si doktora, sinabi na ng kanyang mukha ang lahat. Yung blood test kahapon, mahinang simula niya. Inulit ko ang tests, sabi ni Dr. Rodriguez, mababa at maingat ang boses. May matinding liver failure si Tyson, mabilis itong lumalala. Mula saan? Tanong agad ni Elena, kaba na ang tono. Sa mga sugat niya? Sa stress? Umiling si Dr. Rodriguez. Noong naamoy niya ang antifreeze sa ika-4 na buwan, Mr. Herrera, hindi lang niya ito naamoy. Ginagamit ng mga aso ang bibig para mag-imbestiga. Malamang nakalunok siya ng bakas ng lason habang sinusubukan kang bigyan ng babala. Isama pa ang sobrang stress, kakulangan sa pahinga, mahirap na nutrisyon. Huminto siya. Unti-unting tumitigil ang atay niya.
parang sinuntok sa dibdib si Marco. Si Tyson, ang kanyang partner, tagapagbantay kaibigan, ay namamatay. Namamatay dahil iniligtas niya si Marco. Tahimik na nakahiga si Tyson sa pagitan nila, maliwanag pa rin ang amber na mata sa kabila ng nangyayari sa loob ng kanyang katawan. May magagawa ba? Halos maputol ang tinig ni Marco. Bibigyan natin siya ng suporta, banayad ang sagot ni Dr. Rodriguez. I-fluids, gamot para tulungan ang atay. Pero malala na ang pinsala. Sa totoo lang, tumalikod siya saglit. Baka ilang araw na lang, 1 linggo kung susuwertehin. Hindi, sigaw ni Sofia mula sa pinto. Nanginginig ang tinig. Hindi pwedeng mamatay si Tyson. Niligtas niya si Daddy. Hindi siya papayagan ni God. Yumakap si Elena sa anak, pilit na pinipigilan ang luha, pero alam ng lahat ang katotohanan. Natuklasan ni Tyson ang lason, pero sa prosesong iyon, nalason din siya. Dito siya dapat, sabi ni Marco. Mananatili siya sa tabi ko. Anuman ang kailangan niya, dito natin ibibigay. Dumating si Captain Rios para sa morning briefing. Lumapit siya agad, matatag ang tinig. Sasagutin ng departamento ang lahat. Isa siyang bayani. Gagawin natin ang lahat. Nagtayo agad ng makeshift treatment setup sa tabi ng kama ni Marco. May sarili ng ika-4 si Tyson, kapareho ng kay Marco. Masakit isipin, ang asong nakadiskubre ng lason ngayon ay umaasang maligtas gamit ang parehong paraan. Sa loob ng susunod na 48 oras, kahit anong gawin nila, lalong humina si Tyson. Tumataas pa rin ang ulo niya kapag may pumapasok, pilit tumutupad sa tungkulin. Pero bawat galaw ay parang ubos ang lakas. Nawala na ng kinang ang kanyang balahibo. Mababaw na ang hininga, ang mga matang dating matalas at alerto, ngayon ay puno ng pagod at sakit. Pinipilit ka pa rin niyang bantayan, mahinang bulong ni Elena habang pinapanood si Tyson na pilit bumabangon nang lumapit ang isang nurse. Hindi makapagsalita si Marco, namumuo ang luha sa kanyang lalamunan. Nakararanas na siya ng pagkawala dati. Alam niya ang pakiramdam ng pagluluksa, pero si Tyson ay hindi lang basta partner. Si Tyson ang pumili sa kanya. Pagkatapos ng kamatayan ni Chen, pagkatapos ng mga buwan ng katahimikan at paglayo, binigyan siya ni Tyson ng tiwala. At ngayon, binabayaran ng tiwalang iyon sa pinakamapait na paraan. Dapat nakita ko na, bulong ni Marco habang marahang hinahaplos ang tainga ni Tyson. Dapat alam kong nasasaktan ka na. Bahagyang gumalaw ang buntot ni Tyson. Hindi na yun wagayway, kundi tahimik na tugon. Nakatingin siya kay Marco, puno ng pagmamahal na hindi matitiis ng kahit sinong makasaksi. Tumalikod ang ilan sa silid, hindi kayaning panoorin. Tahimik na pumasok si Doktor. Dominguez, may hawak na chart. Maganda ang resulta mo, Marco. Malapit nang bumalik sa normal ang kidney function mo. Malapit ka nang ma-discharge. Hindi nag-alinlangan si Marco. Hindi ako aalis, sabi niya. Hindi ko siya iiwan. Nang gabing yon, ang paglubog ng araw sa likod ng kabundukan ay naging makulay na ulap ng lila at ginto. Nagkaroon si Tyson ng panandaliang sigla. Kumain siya ng kaunti, pakonti-konting subo ng manok mula sa nanginginig na kamay ni Sofia at kumaway ang buntot nang dumating si Armando Torres. Gaya ng nakasanayan, dala ang kanyang mga kwento at presensya. 12 tao ang iniligtas ni Duke, kwento ni Armando habang marahang hinahaplos ang likod ni Tyson. Pero ang pinaka-naalala ko, hindi ang ginawa niya, kundi kung paano siya. Yung mga tahimik na gabi, yung pagdikit niya sa'yo kapag parang gumuho na ang mundo, yung aliw na walang salita. Parang tugon, inilapit ni Tyson ang kanyang nguso sa palad ni Marco. Isang simpleng kilos, banayad, pero malinaw ang kahulugan. Nandito ako, hawak kita. Gabi na at habang dumidilim at tumatahimik ang silid, kinausap ni Marco si Elena. Gusto kong dalhin siya pa uwi. Gaano man kaiksi ang natitirang oras niya, dapat sa bahay siya, hindi dito.
Hindi iyon naging madali. Kailangan pa rin ni Marco ng gamutan, mas higit pa si Tyson. Nariyan pa rin ang banta mula sa Valdez Cartel, pero hindi nagdalawang isip si Rios. Ginawa niyang posible. Pagsapit ng tanghali, maingat na inilipat sina Marco at Tyson pauwi, may kasamang buong security detail. Maingat na binuhat si Tyson papasok sa loob ng bahay. At nang gumalaw ang mga mata niya sa paligid, ang mga laruan sa sulok, ang lumang kumot malapit sa sofa, ang pwesto sa ilalim ng bintana kung saan siya madalas matulog, mahinang kumaway ang kanyang buntot. Nasa bahay na siya, sa wakas. Ginawang dambana ni Sofia ang sulok ni Tyson. Dinikit niya ang kanyang mga guhit, makukulay na larawan ng isang German Shepherd na may kapa at may malalaking salitang nakasulat sa taas, Super Tyson. Nang tanungin kung bakit, buong tapang niyang sinabi, kasi isa siyang superhero. Naging santuwaryo ang living room niya. Inayos nila ang mga unan at kumot sa pinakamaaninag na bahagi ng kwarto kung saan kita ni Tyson ang likod bahay, ang dating lugar nila ng pagsasanay ni Marco. Ang hangin ay may dalang pamilyar na amoy at ang mahinang ugong ng mga dahon ay tila nagpapakalma sa kanya. Naalala mo yung batang nawawala na natagpuan mo? Sabi ni Marco habang nakaupo sa tabi ni Tyson. Nasa ilalim siya ng deck at lahat ay naghahanap sa malalayong lugar. Pero ikaw, alam mong nandoon siya. Palagi mong alam. Bahagyang itinaas ni Tyson ang kanyang ulo, nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang saglit parang nawala ang sakit sa kanyang katawan. Kumaway ng mahinahon ang buntot niya sa sahig, isang senyales mula sa nakaraan. Handa na ako. Dinala ni Elena ang gitara ni Marco. Kumanta ka, mahina niyang sabi. Palagi niyang gusto ang musika mo. Hinaplos ni Marco ang mga kwerdas at bumalik ang mga himig ni Johnny Cash mula sa alaala. Ang ritmo ay tila nagpapagaan sa paghinga ni Tyson. Umupo si Sofia sa tabi ng aso, maingat sa kanyang mga 4 na line, habang si Elena ay may isang kamay sa likod ni Tyson at isa sa balikat ni Marco. Mula sa may pintuan, dumating ng tahimik si Detective Delgado, dala ang mga update sa kaso. Huminto siya, pinanood ang tanawin. Sabi ng vet, naghihintay pa rin siya para sa'yo, mahinang wika niya. Ganyan ang mga aso, naghihintay sila. Tumango si Marco, masikip ang lalamunan. Kaya kailangan ko na sigurong sabihin sa kanya na pwede na siyang huminto sa paghihintay. Pero paano mo ba sasabihin ang paalam sa isang nilalang na ibinigay ang lahat, na tumangging bumitaw dahil sa pagmamahal? Hindi na pinahirapan ni Tyson si Marco sa paghahanap ng salita. Dahan-dahan, kahit halatang hirap, tumayo siya. Bawat hakbang ay may kabayaran, pero tumuloy pa rin siya. Lumampas sa ika-4 na stand sa food bowl, papunta sa basket ng kanyang mga laruan. Mula sa tambak ng mga chewed rope at tennis ball, pinili ni Tyson ang isang bagay na matagal nang hindi nakita ni Marco. Ang lumang kwelyo ni Chen. Yung kinagat-kagat ni Tyson sa loob ng ilang linggo matapos mamatay ang una niyang handler. Inilapag niya ito sa paanan ni Marco. Pagkatapos, bumalik siya at kinuha ang sarili niyang kwelyo, yung may badge, yung isinabit ni Marco sa kanya noong araw na naging magpartner sila, inilagay niya ito sa tabi ng una. Tahimik, walang seremonya, umakyat si Tyson sa sofa, ang kanilang sofa kung saan sila nanonood ng laro, kumakain ng merienda, nagpapahinga pagkatapos ng mahabang duty. Humiga siya sa mga unan, sa wakas ay nakaramdam ng kapayapaan at bumuntong hininga ng malalim. Nagpapaalam na siya, bulong ni Elena sa gitna ng luha, sinasabi niyang oras na. Lumuhod si Marco, ipinatong niya ang mga kamay sa balahibo ni Tyson. Iniligtas mo ako, boy, garalgal niyang wika, sa lahat ng paraan na pwedeng iligtas ang isang tao. Naputol ang kanyang tinig, dahil sa'yo nakauwi ako, naging ama ako, nayakap ko ang asawa ko, nakita ko ang anak natin na darating pa lang. Huminga siya ng mabigat, durog ang puso. Ginawa mo ang trabaho mo, Tyson. Mas higit pa sa inaasahan. Pwede ka nang magpahinga.
Tumingin si Tyson kay Marco sa huling pagkakataon. Kumaway ang kanyang buntot ng buo, hindi mahina kundi buong dangal. Malinaw ang mensahe. Alam ko, ayos na. Pumasok ang liwanag ng araw sa bintana, binalot ng gintong init ang silid at pumikit si Tyson. Mabagal ang kanyang paghinga, tiyak, payapa. Sa wakas ay nasa tahanan siya, napapalibutan ng pagmamahal. Walang nagsalita. Ang katahimikan sa silid ay hindi walang laman. Ito ay banal. Nananatiling nasa tabi niya si Marco, ang isang kamay ay nakapatong sa puso ni Tyson. Dinala na ni Elena si Sofia sa kusina, hindi para kumain kundi para bigyan ng sandaling ito si Marco. Ang huling sandali niya kasama ang kanyang partner. Kinagabihan, tumawag ang vet, dala ang natitirang resulta. Mahinang salita ang lumabas sa telepono ni Dr. Rodriguez. Kanser ito, Marco. Nagsimula sa atay niya, kumakalat na ng mabilis. Hindi sumagot si Marco. Pwede nating subukang gamutin, dagdag niya. Pero sa dami ng pinagdaanan niya, tumigil siya. Baka hindi rin magtagal. Marahil 6 na buwan. Marahil mas maikli pa. Gaano katagal kung walang gamutan? Tanong ni Marco, kahit alam na niya ang sagot. Hindi magtatagal, aminado si doktora. At sa bilis ng paghina niya, siya ang magsasabi sa akin, sagot ni Marco, kung kailan oras na. Pero si Tyson, bilang si Tyson, ay may sarili niyang oras. 5:30 ng umaga kinabukasan, tumunog ang alarm ni Marco, gaya ng dati. Oras ng ritual, ang oras ng kanilang morning run, at si Tyson laban sa lahat ng posibilidad ay gumalaw. Pinilit niyang bumangon, nanginginig ang mga paa. Mahina ang katawan niya pero matatag ang mga mata. Isang hakbang ang tinahak patungong pinto. Hindi mo na kailangan, sabi ni Marco, lumuhod sa tabi niya. Hindi na, pwede ka nang magpahinga. Tumingin si Tyson sa kanya, mga matang puno ng pag-asa, hindi para tumakbo. Alam nilang pareho na tapos na ang mga araw na yon, pero para sa isang bagay, ang ritual, ang samahan, ang kahulugan. Kaya nagbago sila ng paraan. Sa halip na jogging, magkasama silang umuupo sa porch, tahimik na pinapanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng bundok. Nagbago man ang mga gawi, nanatili ang ugnayan, napalitan ang training drills ng panibago. Pinapanood ni Tyson habang nagsasanay si Marco, kasama ang isang maliit, masiglang German Shepherd puppy na pinangalanan nilang Hope. Dinala siya ni Captain Rios. Umaasang balang araw ay sumunod siya sa yapak ni Tyson. May potensyal siya, sabi ni Rios habang pinapanood ang tuta na habol ang nakatagong tennis ball. Galing din sa military lines, ang lola niya naglingkod sa labas ng bansa. Pinanood siya ni Tyson, bawat galaw ay sinundan ng may autoridad. Paminsan-minsan, umaatungal siya ng banayad, para bang papuri o tahimik na pagtutuwid. Nang matagpuan ni Hope ang bola, kumaway ng maayos ang buntot ni Tyson. Tinuturuan niya siya, bulong ni Elena, may pagkamangha habang inaabot ang kape kay Marco. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin siya. Bagamat naantala ang paglilitis kay Rico Valdez, habang nagpapagaling si Marco, hindi pa rin nawala ang panganib. Nananatiling mahigpit ang seguridad sa kanilang tahanan. Pero si Tyson, siya na mismo ang nagturo sa mga guwardiya sa paraang siya lang ang makakagawa. Isang tahol, kilala, 2, hindi pamilyar, ungol, panganib, narinig, naiintindihan. Isinalin ko l'ultima parte del racconto con tutto il rispetto e la delicatezza necessari per un voice-over in Filipino-Tagalog. Ecco la traduzione completa. At gumana ito. 3 linggo matapos silang makauwi, nagbigay ng mababang ungol si Tyson. Agad kumilos ang mga guwardiya at nahuli ang isang van na paikot-ikot sa kapitbahayan. Ang plaka ay nakarehistro sa isang taong may koneksyon sa Valdez Cartel. Muli na namang napigilan ni Tyson ang isang banta. Bantay pa rin hanggang ngayon, sabi ni Marco habang iniaabot kay Tyson ang piraso ng bacon. Sorry, Doc, pero karapat-dapat siya.
Pero sa kabila ng matapang na anyo, lalong humihina si Tyson. Tahimik na ipinagpapatuloy ng kanser ang digmaan sa kanyang katawan at bawat araw ay nagiiwan sa kanya ng mas payat, mas pagod, mas mahaba ang tulog niya, kaunti lang ang kinakain at madalas kailangan pa ng tulong para tumayo. Pero tuwing 5:30 ng umaga, naroon pa rin siya naghihintay sa pintuan para sa porch duty. Buong hapon si Sofia na nagbabasa kay Tyson, ikinukwento ang mga nangyari sa playground at sa klase. Isang araw, umupo siya sa tabi nito, mahina ang boses. Pagdating mo sa langit, pakisabi kay Officer Chen na bumabati kami at sabihin mong mabuti mong inalagaan si Daddy. Dahan-dahang dinilaan ni Tyson ang kamay niya, mainit ang mga matang puno ng pag-unawa. Dumating ang araw na hindi na siya makatayo. Sinubukan niya, lagi siyang sumusubok, pero bumigay ang mga binti at bumagsak siya ilang pulgada lang mula sa kama niya. Natagpuan siya ni Marco doon, pilit pa ring gumagapang papunta sa pinto. Hindi mo na kailangan, bulong ni Marco habang kinukupkop si Tyson sa bisig. Kami ang magdadala ng sikat ng araw sa iyo. Inilipat nila ang kama ni Tyson sa tapat ng bintana. Mula roon, kita pa rin niya ang kabundukan. Si Hope ay umikot sa kanya, parang anino na unti-unting nagiging liwanag. Gumalaw ang buntot ni Tyson, mahina pero malinaw, pahintulot na ibinigay. Dumating si Detective Delgado bandang hapon. Tinanggap ni Patricia Valdez ang plea deal. 25 taon, walang posibilidad ng parol, sabi niya. At magsisimula na ang paglilitis kay Rico sa susunod na buwan. Dahil sa testimonya mo at niya, tapos na siya. Lumuhod siya sa tabi ni Tyson. Ginawa mo, boy. Tinapos mo ang laban. Kinagabihan dumating si Dr. Rodriguez para sa house call. Maingat niyang sinuri si Tyson. Pagkatapos, tiningnan niya si Marco sa mata. Unti-unti nang bumibigay ang mga organ niya. Kumakapit pa siya, pero nahihirapan na. Naghihintay siya sa'yo. Hindi na tumutol si Marco. Kita niya rin, ilang araw na siyang hindi kumakain. Bawat hinga ay labanan, bawat kurap ay pagsubok. Kailangan na ng mandirigmang ito ng pahinga, pero naghihintay siya ng pahintulot. Bukas, sabi ni Marco, sa pagsikat ng araw, yun ang paborito niya. Gabi na pero walang natulog sa kani-kanilang kama. Lahat ay nagtipon sa sala, si Marco sa sahig sa tabi ni Tyson, sina Elena at Sofia sa sofa, at si Hope ay nakadikit sa kanyang mentor. Ginugol nila ang mga oras sa pagbabalik tanaw, halakhak na may kasamang luha. Naalala niyo ba yung pabo nung Thanksgiving? Sabi ni Elena, basang-basa ang mga mata. Hinila niya mula sa counter, tapos tingin niya parang inosente. Halos naniwala tayong ibang aso ang may sala. O nung natutunan niyang magbukas ng pinto, dagdag ni Marco. Palaging pumupuslit sa bakuran ng kapitbahay para makipaglaro sa mga bata. Ngumiti si Sofia. Sinagip niya ang dollhouse ko. Inakyat niya iyon sa itaas nung bumaha. Pinakikinggan ni Tyson ang lahat. Paminsan-minsan ay kumikilos ang buntot niya. Sila ang mga tao niya. Ang misyon niya, ang dahilan niya. At nang pumasok ang unang sinag ng araw sa bintana, gumalaw si Tyson, dumilat ang mga mata. Isa-isa niyang tiningnan sila, si Elena, si Sofia, kahit si Hope. Sa huli, tumutok ang tingin niya kay Marco. Yumuko si Marco, garalgal ang tinig. Magaling ang ginawa mo, partner. Napakagaling. Ipagmamalaki ka ni Chen, ipinagmamalaki kita. Pwede ka nang magpahinga. Kumaway ang buntot ni Tyson, isang beses, matatag, puno ng kahulugan. Pagkatapos, inilapag niya ang ulo sa kamay ni Marco at pumikit, kasabay ng pagpinta ng gintong liwanag sa kabundukan. Hindi na niya muling binuksan ang mga mata. 1 taon ang lumipas, bumalik ang tagsibol sa Colorado at kasama nito ang dagat ng asul na uniforme sa K9 Memorial Garden. Mula sa 3 estado ang mga pulis na dumating para parangalan si Tyson. Sa gitna ng hardin ay may bronze statue,
isang German Shepherd na nakaupo ng tuwid, nakatuwid ang tainga at alerto ang mata. Si Tyson habang buhay na nagbabantay. Inayos ni Marco Herrera ang kanyang kurbata habang hawak ang kwintas na may bakas ng paa, regalo noon ni Elena. Sa tabi niya ay si Hope, tahimik na parang rebulto. Kumikislap sa araw ang makinis niyang balahibo. 18 buwang gulang pa lang siya pero nagtapos na bilang top ng K-Siam na training class. Pero higit pa sa medalya o titulo, natutunan niya ang pinakamahalagang aral mula kay Tyson, kung paano maging tapat, matapang at magtiwala sa sarili. Handa ka na? Tanong ni Elena habang inaayos si Baby Leonardo sa bisig. Ang anak nilang ipinanganak 3 buwan matapos pumanaw si Tyson. May mga mata ni Marco at ngiti ni Elena. Nakatayo si Sofia ng buong tapang sa tabi nila, hawak ang folder ng kanyang speech. Sa malinis niyang sulat, isinulat niya, 2 beses niyang sinagip si Daddy, 1 beses mula sa libing, 1 beses mula sa lason. Pero ang totoo, araw-araw niya kaming sinagip dahil lang siya si Tyson. Lumapit si Chief Morales at sinimulan ang seremonya. Nang tumahimik ang lahat, lumapit si Marco sa entablado kasama si Hope na perpektong nakasunod sa tabi niya. Sa unahan nakaupo sina Armando Torres, Detective Delgado, Dr. Rodriguez at marami pang iba na nahipo ng buhay ni Tyson. Hindi lang K9 si Tyson, panimula ni Marco, matatag ang tinig pero puno ng damdamin. Isa siyang tagapagtanggol, partner at guro. Tinuruan niya tayo kung ano ang ibig sabihin ng maglingkod, magmahal ng walang alinlangan at makinig sa puso higit sa utos. Tumigil siya, inalala ang tunog ng kuko ni Tyson sa takip ng kabaong, ang dugo sa bandila, ang tahol na nagligtas sa kanya mula sa pagkakabaon ng buhay. Noong nasa ospital ako, unti-unting nalalason, ginawa ni Tyson ang palagi niyang ginagawa, pinili niya ako. Tinikman niya ang lason para makasiguro, alam niyang makakasama sa kanya, pero ginawa pa rin niya dahil alam niya at pinili pa rin niyang iligtas ako. Sumunod si Sofia, bata pa ang tinig pero malinaw, umaabot sa lahat. Tinuruan ako ni Tyson na ang pagmamahal ay hindi nauubos, aniya. Noong pinanganak si Baby Leonardo, natakot ako na baka wala ng pagmamahal para sa akin. Pero tinuruan ako ni Tyson na ang pagmamahal ay parang liwanag. Habang ibinabahagi mo ito, lalo itong lumiliwanag para sa lahat. Puno ng luha ang mga mata ng lahat ng ilapag ni Sofia ang maliit na bouquet sa paanan ng estatwa. Mga violet na bulaklak na dating sinisira ni Tyson sa hardin, pinagsama sa dilaw na rosas ng alaala. Pagkatapos ay umakyat si Captain Rios sa entablado para i-anunsyo ang pagtatatag ng Tyson Foundation, isang bagong organisasyon na tutulong sa mga retiradong K-Siam para sa kanilang medikal na pangangailangan. Walang asong naglingkod ang dapat maiwan niya. Ipinapaalala sa atin ng buhay ni Tyson kung gaano kalaki ang binibigay ng mga hayop na ito. Panahon na para tayo ang magbigay pabalik. Pagkatapos ng mga talumpati, lumapit si Marco sa estatwa. Nahuli ng iskultor ang lahat, ang alertong tindig ni Tyson, ang pagkakiling ng ulo at ang matang hindi kailanman lumilihis. Sa ilalim nito, nakaukit K9 Tyson. 2 beses niya akong sinagip habang buhay na nagbabantay. Lumapit si Armando Torres sa tabi ni Marco, may ngiting mapagmuni-muni. 3 dekada na mula nang pumanaw si Duke, sabi niya, at kinakausap ko pa rin siya minsan dahil kahit wala na sila, hindi ibig sabihin na iniwan na nila tayo. Baka nagbabantay lang sila mula sa ibang pwesto. Biglang napatingin si Hope, sinundan ng kanyang mga mata ang isang bagay sa hardin, isang paru-paro ang dahan-dahang lumapag sa estatwa ni Tyson, kumikislap ang mga pakpak sa sikat ng araw. Maingat na kumaway ang buntot ni Hope, gaya ng dating kilos ni Tyson. Nakikita niya si Tyson, mahina ang sabi ni Elena, habang lumalapit kay Marco na buhat-buhat si Baby Leonardo na mahimbing na natutulog.
Minsan habang nagtatrabaho siya, tumitingin siya sa kawalan, parang may kinakausap. Ngumiti si Marco, naalala ang sandaling hindi pa man ganun katagal matapos pumanaw si Tyson, ay nakita niya si Poppy Hope na nakaupo sa paboritong pwesto ni Tyson sa porch tuwing pagsikat ng araw. Tahimik, mapagmasid, naroroon. Yung mga huling linggo, sabi niya, tinuturuan pa rin niya siya, ipinapasa lahat. Sa community center pagkatapos ng seremonya, umagos ang mga kwento tungkol kay Tyson na parang mga lumang awit. Tumawat umiyak ang mga opisyal habang ibinabahagi ang mga alaala ng kanyang kahangahangang pangamoy. Ang ika-6 na pandaman niya sa panganib at ang nakakagulat niyang lambing sa mga bata. Pati si Dr. Dominguez ay dumalo para magsalita, nananatiling humanga. Ang dami ko ng pag-aaral na ginawa, sabi niya sa isang maliit na grupo, pero wala pa akong nakita tulad ni Tyson. Yung paraan ng pagtuklas niya sa antifreeze, kung paanong alam niyang buhay si Marco sa kabaong, hindi maipapaliwanag ng siyensiya. Pero hindi naman tungkol sa siyensiya si Tyson. Ang mahalaga sa kanya, mailigtas si Marco. Kinagabihan, bumalik na sa bahay ang pamilyang Herrera. Umupo si Hope sa paborito niyang pwesto sa porch, ang dating pwesto ni Tyson, tahimik at matatag. Sa loob, tinulungan ni Sofia si Baby Leonardo na matulog habang magkatabing naupo sina Marco at Elena sa lumang sofa, binubuklat ang photo album na puno ng alaala. May pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Elena kahit alam na niya ang sagot. Wala, sagot ni Marco. Dahil kay Tyson, nandito ako ngayon kasama ka. Napanood kong lumaki si Sofia, nayakap ko ang anak nating lalaki at natapos ko ang laban. Ano pang pwedeng pagsisihan? Gabi-gabi, tulad ng nakasanayan, sinisigurado ni Marco na nakakandado ang bawat pinto't bintana bago matulog. Gumagawa rin si Hope ng sariling inspeksyon. Tahimik na sinusuri ang bawat kwarto bago humiga sa kama niya sa mismong pwesto kung saan natutulog dati si Tyson. At kung minsan sa madaling araw habang nag-ehersisyo, nararamdaman ni Marco na parang may tahimik na presensya sa tabi niya. O kaya'y si Elena ay napapatingin sa anino sa may pintuan sa likod. O si Sofia ay tila nakakarinig ng pamilyar na tunog ng mga kuko sa sahig. Iyon lang si Tyson, nagbabantay pa rin dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa kamatayan. Minsan, nagpapatuloy lang ito mula sa ibang lugar. At para sa sinumang nawalan ng tapat na kasama, patunay ang kwento ni Tyson na ang pinakamatinding pagmamahal ay ang kadalasang nagiiwan ng pinakamalalim na bakas. Ilan sa atin ang tumingin na sa mga mata ng isang alagang hayop at naramdaman sa kaibuturan na nakita talaga tayo. Hindi bilang amo lang, kundi bilang kasama na mas nakakaintindi sa ating katahimikan kaysa sa ating mga salita. Paalala ang kwento ni Tyson ng isang bagay na matagal na nating alam sa ating puso, na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano ito katagal, kundi sa mga sandaling buo itong nararamdaman. Minsan ito ay ang asong naghihintay sa pinto tuwing gabi, o ang pusang lumalapit tuwing malungkot ka, o ang kabayong nagsilbing sandigan mo sa pinakamahirap mong mga araw. Ang mga koneksyong ito ay lampas sa wika. Ipinapakita nila sa atin na ang pagtanda ay hindi kailangang mangahulugang paglayo, at ang layunin sa buhay ay pwedeng matagpuan sa isang tahimik na buntot na kumakaway o sa isang mahinhing pagkikiskis ng ulo. Ipinakita sa atin ni Tyson na hindi lahat ng bayani ay may uniforme, ang iba ay may kwelyo at nagiiwan ng bakas sa putik at sa katahimikang tapat. Nagkaroon ka na ba ng alagang hayop na binago ang buhay mo sa paraang di mo inaasahan? Kung may isa ka pang pagsikat ng araw na makakasama sila, ano ang gusto mong sabihin? Ikwento mo sa amin sa comments. Ipagdiwang natin ang mga kasama sa buhay na nagpakita sa atin mulit-muli na habang mas ibinibigay natin ang pagmamahal,
mas lalo itong lumalago.